Magandang araw! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang alokasyon at makabagong sistemang pang-ekonomiya. Tatalakayin natin ang dalawang mahalagang sistemang pang-ekonomiya, ang kapitalismo at sosyalismo. Aalamin natin kung ano ang kahulugan ng bawat isa, paano ito gumagana, at ano ang papel ng pamahalaan, pribadong individual, at pamilihan sa mga sistemang ito. Sa dulo ng video, sasagutin din natin ang ilang mahahalagang gabay na tanong upang mas lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng alokasyon at sistemang pang-ekonomiya sa ating lipunan. Simulan natin ang ating aralin sa pagtalakay sa pinakalaganap na sistemang pang-ekonomiya sa buong mundo, ang kapitalismo. Ang kapitalismo, o capitalism sa Ingles, ay kilala rin sa tawag na free enterprise, private enterprise, or free market economy. Ito ay ang laganap na sistemang pang-ekonomiya sa daigdig. Sa sistemang ito, ang mga pamamaraan ng produksyon at distribusyon tulad ng lupa, pabrika, riles, at iba pa ay pag-aari ng mga pribadong individual. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ekonomiya ay pinapatakbo ng mga tao, kumpanya, o negosyo na hindi direktang pagmamay-ari ng pamahalaan. Dito, malaki ang nagiging epekto ng daloy at kondisyon ng pamilihan sa paggabay sa produksyon at pamamahagi ng kita at sweldo. Sa madaling salita, ang pamilihan ang isa sa pangunahing batayan kung anong produkto ang gagawin, gaano karami ang gagawin, at magkano ang magiging halaga nito. Sa sistemang kapitalismo, binibigyan ng pansin ng isang kapitalista ang pagkamit ng tubo, lalo na dahil sa matinding kompetisyon sa ilalim ng sistemang ito. Dahil dito, mahalaga sa mga negosyante at kompanya na makabenta, makipagpaligsahan, at makapagbigay ng produkto o serbisyo na tatangkilikin ng mga mamimili. Isa sa mga bansang may kapitalismong sistemang pang-ekonomiya ay ang Estados Unidos. Ngayon naman, kung sa kapitalismo ay malaking bahagi ng produksyon at distribusyon ang pag-aari ng mga pribadong individual, iba naman ang katangian ng susunod na sistemang pang-ekonomiya. Pag-usapan naman natin ang sosyalismo. Ang sosyalismo, or socialism sa Ingles, ay isang sistemang panlipunan at pang-ekonomiya kung saan ang salik ng produksyon ay nasa pangangalaga ng estado o ng pamahalaan. Ibig sabihin, mas malaki ang papel ng pamahalaan sa pamamahala at pangangasiwa ng mahahalagang yaman at serbisyo sa ekonomiya. Sa sistemang ito, ang kita ng ekonomiya ay pinamamahagi batay sa kakayahan ng isang manggagawa o sa dami ng kaniyang kontribusyon sa paggawa. Ayon sa mga teorya ni Karl Marx, ang sosyalismo ay isang hakbang sa pagitan ng kapitalismo at komunismo. Sa modernong anyo ng sosyalismo, ito ay isang kilusan na nagnanais na mas mapahusay ang economic efficiency at equity. Ibig sabihin, layunin nito na maging mas maayos ang paggamit ng mga yaman ng bansa at mas maging makatarungan ang pamamahagi ng benepisyo sa lipunan. Para mas maintindihan ang sosyalismo, tingnan natin ang ilan sa mahahalagang katangian nito sa modernong anyo. Mga katangian ng sosyalismo. Una, may pampublikong pag-aari sa mga importanteng bahagi ng produksyon at distribusyon nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pag-aari ng pamahalaan sa mga public utility tulad ng distribusyon ng tubig, paglikha ng kuryente, transportasyon, at telecommunication. Ibig sabihin, ang ilang mahahalagang serbisyo na kailangan ng mamamayan ay maaaring nasa ilalim ng pamamahala ng pamahalaan upang masiguro na mapapakinabangan ito ng mas nakararami. Pangalawa, mayroong isang anyo ng sentralisadong pagpaplano. Sa sentralisadong pagpaplano, pinagpaplanuhan kung ano ang mga produktong dapat bigyan ng prioridad sa produksyon, ano ang mga paraan na dapat gawin para sa produksyon, at kanino ito dapat ipamahagi. Sa madaling salita, mas aktibo ang pamahalaan sa pagdedesisyon kung paano gagamitin ang mga salik ng produksyon at kung paano ipapamahagi ang mga produkto at serbisyo sa lipunan. Kaugnay ng pagtalakay sa sosyalismo, mahalaga ring banggitin ang komunismo dahil madalas itong iniuugnay sa sistemang ito. Sa komunismo,
ang pamahalaan ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon. Layunin nito na maibigay ng pantay-pantay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Sa sistemang ito, binibigyang diin ang pagkakapantay-pantay sa pagtanggap ng mga pangangailangan at benepisyo. Halimbawa ng mga bansang may komunistang sistema ay ang North Korea at Cuba. Layunin ng sistemang ito ang pantay-pantay na pamumuhay para sa lahat. Bago matapos ang araling ito, balikan muna natin ang ilang gabay na tanong para mas lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng alokasyon at sistemang pang-ekonomiya sa ating lipunan. Una, sa paanong paraan makatutulong ang kaalaman sa konsepto ng alokasyon sa pagbuo ng matalinong pagdedesisyon? Makatutulong ang kaalaman sa konsepto ng alokasyon dahil natututuhan natin kung paano gamitin ng wasto ang limitadong yaman upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng tao. Dahil hindi sapat ang lahat ng pinagkukunang yaman, mahalagang matukoy kung alin ang dapat unahin, paano ito gagamitin, at para kanino ito ilalaan. Sa pamamagitan nito, nagiging mas maingat at mas responsable ang pagdedesisyon, hindi lamang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa pamayanan at ekonomiya. Pangalawa, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sistemang pang-ekonomiya sa isang lipunan? Mahalaga ang pagkakaroon ng sistemang pang-ekonomiya dahil ito ang nagsisilbing gabay kung paano pamamahalaan ang produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo sa isang lipunan. Sa pamamagitan ng sistemang pang-ekonomiya, mas nagiging malinaw kung sino ang gagawa ng produkto, paano ito gagawin, at kanino ito ipamamahagi. Nakakatulong din ito upang magkaroon ng kaayusan sa paggamit ng mga yaman ng bansa at upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Pangatlo, sa iyong palagay, ano ang angkop na sistemang pang-ekonomiya sa Pilipinas? Bakit? Sa aking palagay, ang angkop na sistemang pang-ekonomiya sa Pilipinas ay pinaghalong sistema ng kapitalismo at sosyalismo o tinatawag na mixed economy. Angkop ito dahil sa Pilipinas mahalaga ang papel ng mga pribadong negosyo sa paglikha ng trabaho, produkto at serbisyo. Kasabay nito, mahalaga rin ang papel ng pamahalaan sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, transportasyon, infrastruktura at tulong sa mga nangangailangan. Sa ganitong sistema, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan at negosyo na umunlad, habang may gabay at suporta pa rin mula sa pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng nakararami. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa alokasyon at makabagong sistemang pang-ekonomiya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.